they are innocent until proven guilty. Yung mga na-discuss nyo? Sa 5 araw na pag-upo niya bilang bagong DILG Chief, kaliwat kanang isyu ang agad na hinarap ni Interior Secretary John Vic Remulla. Isa na rito ang mainit na usapin tungkol sa aligasyong extrajudicial killing habang isinasagawa ang drug war campaign sa ilalim ng Duterte administration. Naging sentro nga sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara ang paratang ng isang dating PNP official at former PCSO Chair Royina Garma na nagsasangkot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilang matataas na opisyal ng PNP sa pagkamatay ng mga individual na sangkot sa paggamit, pagbibenta at malawakang kalakalan ng iligal na droga sa bansa. Pero para kay DILG Chief Remulla, ang mga isinasangkot na personalidad o grupo ay nananatiling inosente sa aligasyong ito hanggat walang napipresentang matibay na ebidensya laban sa kanila. We have to understand that they are innocent until proven guilty. So we must not judge them already according to testimony. They have to go through the process. You have to understand that any testimony given in Congress is done under oath. So that takes the form already of a direct testimony and can be used by the police as a initial point of investigation and to file charges. But we must caution you that we will wait till the final report is over before all actions are done. Gayunpaman, tuloy pa rin ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan para kumalap ng mga testimonya na tatayo mula sa mga aligasyon sa umano'y drug war campaign ng pamahalaan. Well, I think we have to wait till the full revelations are announced. I think pretty soon there will be corroborative testimonies that will abound. I think with the testimony, some of the cold cases will be opened. But again, let us wait till the final hearings and final recommendations of Quadcom are done, and then subsequent actions will be taken. But taking to light, several cold cases are now being reopened, but for in advance of what she said, that's a developing matter which we have to wait till the full testimonies are given. Samantala, sang-ayon naman ang PNP sa pahayag ng DILG na pag-aralan muna ang kanilang magiging hakbang laban sa mga isinasangkot sa testimonya ni Garma. Depende sa ilalabas na rekomendasyon ng Kongreso hinggil sa umunoy EJK issue sa nakaraang administrasyon. Habang bukas din ang PNP para sa mga dating pinuno at opisyal nito para magpaliwanag sa partisipasyon nila sa war on drugs ng pamahalaan. We, on our part, we have, sir, we already have, meron na po kaming committee na to really investigate po dun sa all the allegations being made by Colonel Garma regarding po dun sa EGK and other matters, no? So, we're just waiting po. So, tuloy-tuloy po yung investigation natin. And we have to present it dun sa ano natin, kung sabi nga ng ating SLG. We have to wait for the full ng Quad Committee dun sa kanilang investigation. But what we're doing right now is to really get more the information. So by the time na kailangan ng Quadcom yung talagang resulta ng pulis natin, we can easily give it to them po. Magugunitang sinabi na noon ng PNP na nakahanda ang kanilang mga dokumento para panindigan ang mga operasyong ito sa ilalim ng drug war campaign ng dating administrasyon. Sa gitna ito ng tangkang pagpasok ng ICC sa Pilipinas hinggil sa isyu ng umunoy paglabag sa karapatang pantao sa kampanya laban sa iligal na droga. Ngunit hanggang ngayon, di pa rin umuusad ang investigasyon ng ICC sa bansa. Di maikakaila na sa ilalim ng Duterte administration, halos nalinis nito ang bawat sulok ng Pilipinas sa isyu ng paggamit, pagbibenta at iba pang may kaugnayan sa paggamit ng illegal na droga na siya namang naging tatak ng kanyang panunungkulan sa loob ng maiksing panahon lamang. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.
Marami ang nagtataas ng kilay sa dami ng mga tagapagtanggol, kapanalig man o hindi, ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa kabila ng iba't ibang aligasyong ibinabato laban sa kanya. Pasaring ng ilan, na brainwash lamang ang mga tagusunod at dumidepensa sa spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ. Ngunit saan nila hinuhugot ang tapang at dedikasyon sa pagdepensa kay Pastor Apollo? 1985 nang salakayin at paulanan ng bala ng teroristang grupong CPP-NP-NDF ang tahanan ni Glorafel Salinas Manaday sa Agdao, Davao City. Dahil dito, nasawi ang kanyang ama sa harap mismo ng kanyang pamilya. 5 taong gulang pa lamang siya noon. Sa halip na humingi ng tawad dahil umano sa mistaken identity sa pagkakabaril, walang awang nagtawanan at tumugtog pa ng gitara ang mga salarin sa labas ng burol na tila iniinsulto pa ang kanilang sinapit. Si Pastor Apollo C. Kibuloy ang nag-abot ng tulong at sumagip sa kanilang nagdadalamhating pamilya sa pamamagitan ng The Kingdom of Jesus Christ na noon ay opisyal na katatatag pa lamang. And by all means, gitabangan mi. And after sa paglubong sa kong papa, gikuha namin ni pastor. Diha pa lang daan, dili pa ingana kadato ang ministry. Unsa lang man sa una, nasa Villamor, pero gikuha, gihigugma namin ni pastor. Diha pa lang, diha na nag-start ang gugma. Ingana kada ko ang gugma ni pastor. Hantod gipaskwela mi, hantod na nabuo ni, nadapit, hantod nagkaasawa na lang ko diri. Unsay issue, bawal mag-asawa? Dili. Nganong naamang ko living testimony, gialaw na ni pastor diri kung magmatinumanon ka. Gikan sa una, ako nga, inahan, among pamilya, kinsa may nagbuhi, ministry. Kung wala si pastor, kung wala minailan sa amahan, pinaagi kay pastor, siguro isa mi sa mga latagaw ning panahuna. Nya karon ingno ninyos pastor ingana, wala man mo'y katungod. Wala mo sa panahon sa kapobre sa ministry. Niabot mo karon lang. Niabot mo para mangdaot, para i-demoralize ang anak. Mula sa kanyang pamilya hanggang siya mismo ay nagkaroon ng sariling pamilya, si Pastor Apollo ang tumayong ama nila, hindi lamang sa spiritual kundi maging sa pisikal. Kalakip ng disiplina, ang butihing pastor ang nagturo kay Glorafel kung paano palakihin ang kanyang mga anak na may tamang asal, pagiging matulungin, mapagmahal at may takot sa Diyos. Isa sa mga ito ay ang panganay niya na si Victoria. Ngunit sila lamang ba ang nabibigyan ng maayos na buhay at kinukukop ng KOJC? Different from what other people are saying, no? Hindi lang kami ang tinulungan at kinupkop ni pastor. Kasi as I grew up, marami ding kabataan katulad ko na lumaki dito sa kingdom, and even their mga nauna pa sa amin na tinulungan ni pastor at kinupkop. Personally din, I'm a witness talaga sa pagtulong ni pastor, hindi lang sa mga kingdom citizens and kingdom members. Sa murang edad, namulat si Victoria sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Kasi through the Children's Joy Foundation, one of my birthdays, pumunta kami sa Marilog, and through the Children's Joy Foundation, natulungan namin at kinupkop ni pastor ang isa sa mga bata doon who was really fighting for his life. Yun ay si Joseph. Agaw buhay noon,
Dahil sa impeksyon ng tetanus sa pusod, ang sanggol na si Petronio Joseph Ambanaw nang humingi ng tulong ang kanyang ama at tiyahin sa mga voluntaryo ng Children's Joy Foundation Incorporated o CJFI na nagsasagawa ng feeding program kasabay ng kaarawan ni Victoria sa liblib na lugar ng Salumay, Marilog, Davao City. Namatay ang kanyang ina nang siya ay pinapanganak. Dahil hindi na kayang suportahan ang 5 anak, ipinagkatiwala ng katutubong matigsalug na si Ginoong Polonio Ambanaw si Joseph sa CJFI. The CJFI took him in, and now he has a good life. He's healthy. He's given education, shelter. He's being fed. Everything that the child needs to have a good life, it's given to him. And not just to him, but to millions of children around the world. Lipay gid ko na nakita kong Joseph. Salamat po ko sa inyong pong mahal Joseph. Tuman ang tingin ng eskwela ng Joseph. Si Pastor Apollo ay lumaki sa Karuhaan kasama ang mga katutubong Ovo Manobo sa paanan ng bundok Apo, kaya't malaki ang kanyang malasakit, lalo na sa mga batang halos hindi na makaraos sa matinding kahirapan. Ito rin ang nagpatibay sa kanyang pananampalataya na kapag pinagpala ng amang makapangyarihan ang kanyang ministeryong kaloob ng Diyos, ilalaan niya ang malaking bahagi nito upang bigyan ang mga bata ng tahanan, edukasyon, pagkain, damit, tirahan, proteksyon at pagmamahal. Ang kanyang pagmamahal ay umaabot sa mga batang tulad ni Joseph na maaaring namatay kung walang nagmalasakit, at kina Gloria Fel na maaaring lumaki na puno ng puot at galit at ng pariwara sa buhay dahil sa masalimuot na pagkawala ng haligi ng kanilang tahanan. Lahat kami dito, pinalaki ni Pastor puno ng pagmamahal. That is why all of those who accuse him, all of those accusations, those fabricated lies, it hurts us so much. Because we know that that is not true. That is not who Pastor is. Don't worry, Pastor, because everything that you've taught us, everything that you've shown us, everything that you've invested in us will continue to stand by it. Will continue to stand by you. Because we know the truth. Sa huli, may mensahe si Gloria Fel sa mga nag-aakusa kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Pastor ang akong amahan, physical and spiritual. Kinsa si Pastor sa akong kinabuhi, may everything. Mao ni among kinabuhi, is Pastor among kinabuhi. Manawagan lang ko sa tanan, no? Sa tanang nagapangdaot kay Pastor. I-challenge ta mo, kuyugi mi og sulod. Sulod sa kingdom. Makit-an og mabati ninyo kung unsa kadako ang gugma sa amahan nganong nagpabilin mi og magpabilin hantod sa among ikamatay. Tan-awan nyo kaugalingon, napamoy panahon maghinulsol. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Ina Mortel, SMNA News.